Mga ka-Republic, nalungkot ang mga Ginebra fans, pati na ang YT channel na ito, na di pa nakuha ng Barangay Ginebra ang kampyonato kagabi. Nagtry ang Gin Kings na tapusin na ang series, ngunit nagpamalas din ang talk and text ng puso ng isang champion team. Tinutuon ni Randy Jefferson ang kanyang sinabing they will be fighting like hell nang pangunahan niya ang atake ng TNT upang hatakin ang final series sa Game 7. Babalik sa Araneta Coliseum ang dalawang kupunan sa Biyernes para desisyonan kung sino ang tatanghaling kampiyon. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, walang paligoy-ligoy ang naging statement ni Team Cone matapos talunin ng talk and text ang Barangay Ginebra sa Game 6 kagabi. They're simply the better team tonight. Handa na ang mga fans na samahan ng Ginebra sa selebrasyon, ngunit di ito piniyagan ng talk and text. Natalo ang Ginebra 87-83. Sabi pa ni CTC, nagawa raw naman nila ang game plan, ngunit sa endgame ay nangibabaw pa rin ang mga bataan ni Chot Reyes. Sa maagang parte ng laban ay mukhang pumapabor sa Ginebra ang takbo ng laro. Although maagang kumukonekta ang mga tres ni Calvin Oftana, ngunit bago pa natapos ang first quarter ay may 3 foul na si Poy Eram. Malaking pabor ito sa Ginebra dahil 1 o 2 foul pa ay magiging defensive liability na ang TNT big man. At maaga nga siyang inilabas ni Chot Reyes. Anyway, mukhang naayos din naman ang gusot sa pagitan ni Chot Reyes at Poy Eram. Sa salita nga ni RHJ, kusa na lang nawala ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Na pinatunayan ng salita ni Chot Reyes, pinayuhan daw niya si Poy na baliwalain ang kantyaw ng mga Ginebra fans. Alam ni Poy, isa siya sa naging dahilan ng pagkatalo ng TNT sa Game 5. Matapos mag-sorry sa mga kakampi, kitang-kita na gusto niyang bumawi. At nakita naman ng lahat kapag seryoso siya sa laro, kapag hindi niya pinapansin ang mga pang-asar sa kanya, ay isa siya sa mga masasandalan ng kanyang kupunan. Naging pogi si Poy Eram sa tingin ng TNT fans na nairita sa kanya sa Game 5 dahil nagtala siya ng 14 big points and 6 rebounds para tulungan sina Jefferson at Nambatak na talunin ang Ginebra para makahirit sila ng decider Game 7. Kasama sa kanyang puntos ang isang 3-pointer at isang 2-point shot para di tuluyang makadikit ang naghahabol na Barangay Ginebra. And with 16 seconds remaining, kalmanting na ibuslo ni Eram ang 2 free throw para dagdagan pa ang lamang ng TNT, 85-80. Sa malaking kontribusyon ni Poy Eram sa Game 6, biglang nabuhusan ng malamig na tubig ang chismis na iti-trade na siya ng TNT. Ngunit sa lahat, si Ray Nambatak talaga ang bumatak sa tropang giga tungo sa panalo, bukod siyempre kay Randy Hollis Jefferson na nag-contribute ng 29 big points. Na-inspired sa pagdating ni Jason Castro sa Araneta Coliseum, parang sumapi kay Stingray ang katauhan ni Doblar. Ipinakita niya sa kanilang injured point guard na nasa mabuting kamay ang team natin habang nagpapagaling ka. 23 big points ang iminarka ni Nambatak. 3 puntos nga lang ang na-contribute ni RR Pugoy, ngunit si Nambatak naman ang nagbigay ng malaking problema sa Barangay Ginebra. Ngunit di dapat panghinaan ng loob ang mga fans na mga mag-aalak. Nakatabla pa lang naman ang TNT, nakapumwersa pa lang sila ng decider Game 7. May isang araw ang Gin Kings upang paghandaan ang pinakamahalagang laro nila ngayong conference. Nakawala man ang unang pagkakataon na tapusin ang series, sa Game 7 ay siguradong makagagawa ng mga adjustment si Coach Tim Cone. At nakita natin medyo nagising na ang opensa ni RJ Abarrientos, scoring 12 points, ngunit kapag siya ang nasa loob ay parang lalong nabubuhay ang dugo ni Ray Nambatak. Defensively ay binubuli ng mga gwardya ng TNT si RJ Abarrientos gaya ng ginawa ni Jason Castro sa kanya noong Governor's Cup Finals. Nasa venue si Doblar noong Game 6 at naiisip natin isa kaya iyon sa tips na ibinigay nito kay Nambatak. Mahusay na offensive player ang pamangkin ni Flying A, ngunit mahina ito sa depensa.
Anyway, si Coach Tim ko na ang bahala dyan. Mas malinaw ang kanyang mata sa talento at pagkukulang ng kanyang mga players. Sa Game 7 bukas, asahan na muling hahataw si Randy Jefferson at Trey ng Bata. Kailangang gumana ulit ang defensive scheme na ibabato sa kanila ng Ginebra. At dahil Ginebra fan tayo, naniniwala ako ang Gene Kings ang magtataas ng tropeo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Natalo tayo kagabi, idol. Sa iyo rin, shoutout Carlos Kayanan. Hindi natin nakuha kagabi. Sana bukas, ipag-pray natin. At sa iyo rin, Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Happy watching, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Teresita Durano. Hindi natin nakuha kagabi pero may bukas pa. At sa iyo rin, Nelson Reyes, hindi nakuha kagabi, idol. Pero may bukas pa. Inuulit ko lagi yan, may bukas pa. Sa iyo rin, Arnel Cayubit, salamat sa suporta, idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shout out Roynaldo Salvador. Hindi natapos kagabi. Sa iyo rin, Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Bukas, umasa tayo, idol. At sa iyo rin, shout out Joseph Kahigas. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.